Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. May bago ng Miss Universe. Nakoronahan si Fatima Bosque ng Mexico bilang Miss Universe 2025. Third runner-up naman si Atisa Manalo na pambato ng Pilipinas. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilya. Say hello to your new Miss Universe 2025. Kinoronahan na si Fatima Bosque ng Mexico bilang bagong Miss Universe sa ginanap na kompetisyon sa Thailand ngayong araw at naging successor ni Miss Universe 2024 Victoria Talivig ng Denmark. Nagwagi naman bilang first runner-up si Pravinar Singh ng Thailand, second runner-up si Stephanie Abasali ng Venezuela, third runner-up si Atisa Manalo ng Pilipinas, at fourth runner-up si Olivia Yatsen ng Cote d'Ivoire. 120 candidates ang sumabak ngayong taon pero si Fatima ang umangat sa Coronation Night matapos ang preliminary rounds, National Costume Showcase at 2 Q&A rounds para sa top 5. Nagmula sa Tabasco, Mexico si Fatima na 25 years old at aktibo sa humanitarian at environmental work. Naging kontrobersyal siya sa pre-pageant activities dahil sa tensyon nila ng direktor ng Miss Universe Thailand. Umani ng papuri si Fatima nang matapang niyang panindigan ang kanyang karapatan na magsalita. Sa kanyang winning answer sa final Q&A, tinanong siya kung paano niya gagamitin ang Miss Universe platform para i-empower ang young girls. Sinabi niyang nais niyang hikayatin ng kababaihan na maniwala sa kanilang tunay na sarili dahil mahalaga ang kanilang pangarap at boses. At sa unang pagkakataon since 2021, muling pumasok ang Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe. Sa Coronation Night, binida ni Atisa ang kanyang white two-piece swimsuit at lalo pang kumislap sa silver evening gown. Sa final Q&A, pinaliwanag ni Atisa na sa pamamagitan ng kanyang involvement sa Alon Academy, nais niya ipakita sa kabataan na hindi hadlang ang hirap ng buhay para maabot ang pangarap. Gusto niyang palawakin ang advokasiyang ito gamit ang mas malaking platform gaya ng Miss Universe. Bigo man makuha ang ikalimang Miss Universe crown, sinabi ng Miss Universe Philippines Organization na labis nilang ipinagmamalaki ang pagdadala ni Atisa ng bandila ng Pilipinas. Nagpasalamat din sila sa mga Pilipino sa suporta kay Atisa na nagpakita ng tunay na diwa ng Filipino bayanihan sa buong kompetisyon. Michelle Guilya para sa All TV News Channel 2. Sa gitna nga ng kaliwat ka ng alingaw-ngaw sa pagpapanagot sa umano'y mga nasa likod ng katiwalian sa flood control projects, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagbigay ng mensahe sa publiko kung saan idinadawit na ang kanyang pinsan at dating Speaker Martin Romualdez, kasama si dating House Appropriations Chairman Zaldico. Narito ang report. Diretsahan ang binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa Taong Bayan na posible umanong kasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez kasama ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Muling binigyang diin ng Pangulo na buo ang tiwala nito sa gumugulong na investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Gaya ng mga nabanggit na mga posibleng kaso mula sa bibig mismo ng Pangulo sa referral to the Office of the Ombudsman ng DPWH sa ilalim ng material facts na nakalap ng ahensya, nakinabang umano ang dalawa sa transaksyong panggobyerno, gayong hindi ito dapat gawin.
Posible umanong nakatanggap ng konsiderasyon, pinaboran at may nakuhang porsyento ang dalawa mula sa mga kontrata. Dahil sa mga material facts na ito, inirekomenda ng DPWH sa Ombudsman na magsagawa ng investigasyon laban kina Representative Martin Romualdez, Saldico at mga Board of Directors ng SunWest Inc. at Highton Construction and Development. Ayon sa ahensya, maaaring nilabag na mga ito ang Republic Act 7080 o gumawa ng crime of plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct bribery. Ngayong araw din naglabas agad ng statement ang kampo ni dating speaker sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Ade Fajardo. Nananatiling malinis raw ang konsensya nito sa katunayang voluntaryong humarap ito mismo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nananatili din ito sa bansa at tiwalang gugulong ng maayos ang investigasyon dahil wala naman daw credible evidence na maiuugnay sa kanya. Samantala, kinumpirma naman ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na sasampahan nila ng kaso si Representative Martin Romualdez. Sa iba pang mabibilis na balita, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Natirang luxury cars ng mga diskaya na hindi naisubasta ng Bureau of Customs, isa sa ilalim sa repricing. At Jason Derulo muling bibisita sa bansa para sa isang concert. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.